Hello mga idol! Bago tayo mag-umpisa sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Idol Chrislyn Magos at sa Merano family ng Romblon Romblon. Thank you boss. Shoutout po sa iyo Idol James Orlanda. Shoutout po sa iyo Idol Rainiel Servidad. Shoutout po sa iyo Idol Aldel K5F. Shoutout po sa iyo Idol CF Jet. Shoutout po sa iyo Idol Anemi Gungob. Shoutout po sa iyo Idol Johnny D. Maywat. Shoutout po sa iyo Idol RJ Alvarez. Shoutout po sa iyo Idol Jelito Sason. Shoutout po sa iyo Idol Costello Cedric. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon at sa asawa mo na si Christine Labanon. Shoutout po sa iyo Idol DJ C. Macon at sa mga tropa sa Davao City. Shoutout po sa iyo Idol Marlon Flor. Shoutout po sa iyo Idol Harold at sa kapatid mo na si Harvey Lopez ng Orani Bataan. Shoutout po sa iyo Idol Christian Paborada aka Chonma. Shoutout po sa iyo Idol Raybert TV. Shoutout po sa iyo Idol Michael Duong. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. At shoutout po sa iyo Idol Keith Raybax Arpa. Maraming salamat sa patuloy na suporta mga idol. Sa pagpapatuloy, tinanong ni Miriam Highlord na kung nakipaglaro ba si Chancellor Bongnam ng larong Go kalaban ng Monk of Empty Love. Sinang-ayon na naman ito ni Chancellor Bongnam. Tinanong din ni Miriam Highlord na kung nagawa din bang matalo ito ni Chancellor Bongnam sa laro. Tumatawa na sinabi ni Chancellor Bongnam na sa tingin din ba nito nakakaiba ang nangyayari kapag pati sa larong Go ay nanalo din siya. Sinabi naman ni Miriam Highlord na ang Monk of Empty Love ang hindi mapag-aalinlangan ng master ng larong Go sa lahat ng taga-Junguan. Kaya sigurado siyang maganda sa pakiramdam nito na nagawa niyang matalo ito. Tinanong naman ni Miriam Highlord na kung nagkaroon ba si Chancellor Bongnam ng isang kalamangan kung saan ay hindi na nito kailangan pa na umiskor. Sinang-ayon na naman ito ni Chancellor na nagkaroon siya ng kalamangan sa gilid, ngunit hindi sa gitna ng board. Kung isa sa alang-alang ang kakayahan ng monghe na iyon, hindi malinaw sa kanya na makita ang mga panalong galaw sa laro. Sinabi naman ni Miriam Highlord na kung ang ibig sabihin ba ay ang mga galaw ay ginawa sa kabila ng mga pangyayari na hindi malinaw. Narinig na rin ba nito ang balita na kung paano ni Gukwon nilipol ang lahat ng bandido ng Mogenfort sa Zhejiang? Tinanong ni Chancellor Bongnam na kung si Gukwon ng Team 6 ba ang tinutukoy nito. Ang narinig niya lang ay malaki ang naitulong nito sa pag-alis ng mga kalaban sa Mogenfort. Ngayon ay hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang mga likuran habang sila ay patuloy na aabante sa lugar ng Demonic Eastern Islanders. Sinabi ni Miriam Highlord na narinig niya lang ang mga detalye na ito dahil sa telepathy na ginamit sa kanya ni Yuseong. Hindi naman makapaniwala si Chancellor Bongnam na kung telepathy ba talaga ang ginamit ni Yuseong. Paano nito magagawang gumamit ng telepathy at papaabutin nito dito sa Miriam Alliance samantalang nasa Zhejiang ito ngayon? Pinakita naman ni Miriam Highlord ang talisman na ginawa ni Bong Deala at sinabi nito na ang lahat ng iyon ay dahil sa ginawang formula at barrier talisman ng disipulo ni Chancellor Bongnam. Habang tinitignan ng talisman ay sinabi ni Chancellor Bongnam na madaming tanong sa kanya si Bong Deala patungkol sa mystic barriers. Mukhang may ginawa itong medyo kapaki-pakinabang mula dito. Kaya tinanong na ni Chancellor Bongnam na kung anong mga detalye ang mga sinabi ni Yuseong. Sa kabilang banda ay habang binabasa ng tatlo ang liham ay sinabi ni Soso na ang nakalagay dito ay kailangan nilang hulihin ang kahit sinong mga bandido na tumatakas na nanggaling sa bundok ng Mogen. Ayon naman kay Gihon na kung bakit hindi ito mga taga-Eastern Islanders, sinabi naman ni Yuseong na ang First Division Field Assignment lagi na lang nag-uutos na walang gaanong paliwanag. Ayon naman kay Soso na kahit ano pa yan ay ang kailangan muna nilang gawin ay ang magpahinga saglit. Sapagkat ginamit niya ang teknik na water flight simula sa Bote Temple para lamang mabilis na makapunta dito. Mapang-asar naman na sinabi ni Gihon na kung sino ba ang gustong makita na agad ni Soso kaya nagmamadali itong pumunta sa kinaroroonan nila. Nagagalit naman si Soso habang sinasabi na hindi pa man nagtatagal na magkakasama sila ay nag-uumpisa na naman si Giho sa mga walang kwentang mga pinagsasabi nito. Ayon naman kay Gihon na isa lang naman iyon na simpleng tanong.
Yuseong, samantalang si Yuseong naman ay napapapikit na lang sapagkat kailangan niya din muna na magpahinga. Napakasarap ng hangin na kasabay ng agos ng ilog na dumadampi sa mga noo niya. Sa isip-isip pa ni Yuseong na biglang kinailangan nila na kalabanin ang mga taga-Eastern Islanders at pagkatapos ay lumangoy mula sa Onwe hanggang dito nang hindi nagpapahinga. Gayunpaman, ay malaki ang tinaas ng level ni Soso habang nasa malayo ito. Siguro ay nagsanay ito ng husto o kaya ay baka may natagpuan ito na isang mahimalang phenomenon. Sinabi ni Yuseong na mukhang maganda ang pakikitungo kay Soso ng mga taga-Zhejiang. Naiirita naman na tinanong ni Soso kung ano ang ibig sabihin ni Yuseong doon. Ayon naman kay Yuseong na ang ibig sabihin niya ay lalo pang gumanda si Soso nang pumunta ito sa Zhejiang. Dismayado naman si Soso habang sinasabi na mukhang ang tubig sa Merem Alliance ay parehas pa din ng lasa. Nagtataka naman na tinanong ni Yuseong na kung ano ang ibig sabihin ni Soso patungkol dito. Ayon kay Soso na nakikita niya na mas lalong naging tuso si Yuseong at ang mga pinagsasabi nito ay masyadong cheesy. Sinabi naman ni Yuseong na itigil nito ang inaasta niya sapagkat walang tunay na lalaki na magkakagusto dito kapag hindi nito siniseryoso ang mga papuri na binibigay dito. Nagagalit naman si Soso sa mga pinagsasabi ni Yuseong at pinagyayabang pa nito na tunay siyang lalaki. Patuloy naman na inaasar ni Yuseong si Soso. Samantalang nagagalit na si Soso at sinasabihan si Yuseong na kung may huling habilin na ba ito bago niya ito patayin. Sinabi naman ni Yuseong na may isa sa mga miyembro nila na kaya din gawin ang mga pananalita niya. At ang tatlo ay sabay-sabay na tumingin kay si Hongyi sapagkat ang taong ito ay ang magiging ika-4 na miyembro ng team nila. Sinabi ni si Hongyi na isang malaking karangalan para sa kanya na makasama sa iisang team ang mga senior na lubos na hinahangaan niya ng husto. Inakbayan naman ni Giho ito habang sinasabihan si Hongyi na mag-relax lang at huwag kakabahan. Ang kailangan lang nilang gawin ay ang magkaroon ng magandang pagsasama-sama. Subalit sinabi ni Giho na dapat ay kalimutan na nito ang kakaiba at nakakalitong multiple weapon arts ni Yuseong. Ang mas magandang pag-aralan na lang nito ay ang tulad sa kanya na gumagamit ng kalasag. Pinagpapawisan na sinabi ni si Hongyi na lubos niyang kinararangal ang mungkahi sa kanya ni Giho. Subalit palagi lang siyang nagsasanay ng mag-isa at sa wakas ay nakatagpo siya ng isang senior na iniidolo niya ng lubos at gusto niyang magaya ito sa hinaharap. Naiinis naman na sinabi ni Yuseong na paano magiging relax si Hongyi kung ganoon naman ang mga pinagsasabi nito at saka ang teknik din nito sa kalasag ay kakaiba din tulad ng sa kanya. Nakangiti naman na binati ni Soso si Hongyi habang si Hongyi naman ay namumula habang binabati din si Soso. Napatingin naman si Soso kay Yuseong at tinanong niya ito kung bakit sinusuot ni Yuseong ang damit na iyan. Hindi ba ang kasuotan na iyan ay pagmamay-ari ng taga-Eastern Islander na tinalo nito? Nakangiti naman na sinabi ni Yuseong na kaya niya ito sinuot ay ang rason ay naaastigan siya dito. Subalit sa isip-isip ni Yuseong na ang damit na ito ay maaaring makayanan ng direktang pag-atake mula sa isang espada na gawa sa Eternal Cold Iron, at ito ay napakagaan din suotin. Ang damit na ito ay ang Phantom Serpent Tunic. Hindi siya sigurado patungkol dito subalit alam niya na isa itong mahalagang kayamanan. Nadidismaya naman na sinabi ni Soso na sabihan lang siya ni Yuseong kung wala na itong pera sapagkat bibilan niya ito ng mga bagong damit. Sinabi naman ni Yuseong na kung hindi pa ba nakukuha ni Soso ang tunay na rason kung bakit niya ito sinusuot, sinang-ayon na naman ito ni Soso. Napapatahimik na lang si Yuseong at tinignan niya ang sandata ni Soso at tinanong ni Yuseong kung para saan ang sandata ni Soso at kung nasaan na din ang ginagamit nitong espada. Ayon naman kay Soso na ang sandata na ito ay binigay sa kanya ng kanyang master, at ang tawag dito ay ang Wind and Fire Wheels of Nata. Nagulat naman si Yuseong nang malaman ang tawag dito. Sa isip-isip niya na tunay na nakatadhana na talaga ang sandata na ito kay Soso. Sa nakaraang buhay niya ay ang Wind and Fire Wheels of Nata ang signature weapons na ginagamit talaga ni Soso. Subalit kahit sa panibagong buhay niya ay nakuha pa rin niya ang sandata na ito. May mga bagay na ganap na nagbago nang bumalik siya sa nakaraan, ngunit sa tingin niya na may mga bagay din na nananatiling pareho. Dahil sa nakatadhana na talaga ito, biglang nalungkot si Yuseong habang iniisip niya na kung paano kapag ang pagkasira at pagka-lipol ng bansang Junguan ay nakatadhana na din.
Paano kung ito ay isang bagay na hindi na mababago kahit anong pilit niyang baguhin ito, at kung ganoon nga ang kaso, kung sino man ang nasa itaas ay hindi sana ito magbibigay sa kanya ng mga misyon na ito, ang misyon na ito ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na kaya niyang baguhin ang nakatadhana na, hindi naman siguro siya mabubuhay ulit at mabibigyan ng pag-asa kung hindi na talaga niya mababago ang hinaharap, at saka palagi din siya nakakatanggap ng mission at pati na rin reward kaya hindi siya naboboring na gawin ang mga ito. Sinabihan na ni Yuseong ang dalawa na kailangan muna nila linisin ang lupain na kinaroroonan nila ngayon bago nila kaharipan ng Eastern Islanders. Nagtataka naman na tinanong ni Soso na kung paano naman ni Yuseong nalaman ito. Sa isip-isip ni Yuseong habang nakatingin sa Sudden Mission na malaking tulong talaga sa kanya ito, habang nakatingin sa mga paparating na bandido ay sinabi ni Yuseong na ang rason kung bakit niya alam ang patungkol dito ay dahil sa mga taong paparating sa kanila. Makikita natin na napakaraming mga bandido ang nagmamadaling sumusugod sa kanila. Nadidismaya na lang si Yuseong sapagkat kakatapos niya pa lang sa isang sudden mission at agaran naman siya binigyan ng bago, at saka hindi niya alam kung anong wristwatch of distortion na reward na makukuha niya dito, subalit wala na siya magagawa pa at hindi naman siya pwede magreklamo patungkol dito. Nadidismaya na sinabi ni Yuseong na mukhang hindi talaga magkakaroon ng mahabang pahinga ang mga taga First Division. Agaran naman na naghanda na ang apat para sa paparating na laban, mapang-asar na sinabi ni Soso na palagi na lang nangyayari ang ganitong mga bagay kapag kasama niya si Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na isa ito sa mga karisma niya, habang papasugod ay sinabi ni Soso na totoo naman na karisma ni Yuseong ito, sa katunayan ay isa ito sa nakamamatay na karisma ni Yuseong. Pinagpapawisan na lang si Yuseong nang marinig ito. Naghanda na si Soso umatake, at mabilis nitong pinaghihiwa ang mga bandido, na labis na kinagulat ng tatlo ang malakas na pag-atake na ginawa ni Soso. Sa isang pag-atake pa lang ni Soso ay nagawa na nito na makapatay ng 10 bandido. Sa isip-isip ni Yuseong na sobrang laki talaga ng nilakas ni Soso, sa tingin pa niya na hindi pa ni Soso lubos na namamaster ang paggamit ng Wind and Fire Wheels of Nata, subalit nagagawa na nito gawin ang malalakas na pag-atake. Ito ay maaaring ituring na isang magandang kapalaran para kay Soso. Ang importante ay ginagamit niya ang sandata na ito laban sa kalaban at hindi sa kanya. Natatakot naman ang mga bandido nang malaman na ang mga kalaban pala nila ay ang mga kinakatakutan nilang mga Little Demons. Tinanong ni Yuseong si Giho kung ano ang Little Demon. Ayon naman kay Giho na ang Little Demon ay ang tawag sa mga disipulo ng Institute ng mga bandido. Biglang lumapit ang isang bandido at sinabi nito na kung sila Yuseong ba ay isa din sa mga Little Demon. Makikita natin na ang tao palang ito ay ang leader ng Morgan Fort kung saan ay ang inakala natin ay pinatay na ito ni Gukwon. Mayabang na sinabi ng leader ng Morgan Fort na siguro ay hindi naman malalakas ang grupo ni Yuseong, hindi tulad sa halimaw na may diamond body. Sa kabilang banda ay tinanong ni Taegyeong kung bakit hinayaan ni Gukwon na mabuhay ang leader ng mga bandido. Ayon naman kay Gukwon na ginawa niya ito para mas mabilis na mahuli ang iba pang bandido na nakatakas sapagkat ang mga ito ay magsisilapitan lahat sa leader nila. Nagtataka naman si Taegyeong sa pinaplano ni Gukwon. Tinanong ni Gukwon na kung alam ba ni Taegyeong kung paano mahuli ng sabay ang lahat ng langaw. Kadalasan ay hinuhuli nila ang mga langaw ng isa-isa kapag nakikita agad nila ito, subalit kung maglalagay sila ng pain ay magagawa din nilang mapatay ang iba pang mga langaw na nagtatago. Tinanong ni Taegyeong kung ano ba ang ibig sabihin nito. Tinanong naman ni Jong Myeong na kung ang leader ba ng mga bandido ang gagamitin itong pain para mahuli ang mga iba pang nagtatagong mga nakatakas na bandido. Sinang-ayon na naman ito ni Gukwon. Kahit gaano pa karaming tao ang humahabol sa kanila, ang mga langaw ay palaging nagkakaroon ng pag-asa kahit pa makakita lang ito ng maliit na tae. Sa kabilang banda ay nagugulantang na lang ang leader ng mga bandido nang makitang mabilis lang na pinapabagsak nila Yuseong ang mga tauhan nito. Hindi na lang makapaniwala ang leader ng bandido na ang mga ito pala ay kasing lakas din ng halimaw na may diamond body. Sinabi ng isang bandido na sinabi ng leader nila na ito na ang bahala na bugbugin ang mga Little Demon na makakaharap nila.
Sinang-ayon na naman ito ng isa pang bandido at sinabihan din nito na ang leader na nila ang bahala na kumalaban sa mga ito. Nagtatapang-tapangan naman na sinabi ng leader ng bandido na siya na ang bahala kala Yuseong. Subalit sa isip-isip nito na ang lahat ng iyon ay kasinungalingan lang at sinabi niya lang naman ang mga katagang iyon para mapapayag niyang mag-ipon-ipon ang mga ito. Biglang may isang kamay na papalapit sa ulo ng leader ng bandido, na labis naman na kinabahala nito, nagugulantang na lang ang leader ng bandido nang mapagtanto na ang humawak pala sa kanya ay ang halimaw na kinakatakutan niya. Napahinto naman sila Yuseong nang makitang dumating si Gukwon. Sinabi ni Gukwon na malaki pala ang pakinabang ng leader ng mga bandido kaysa sa inaasahan niya. Naiinis naman ang leader ng bandido habang sinasabi na kung ito ba ang rason kung bakit hinayaan siya nito na mabuhay. Sinang-ayon na naman ito ni Gukwon. Ayon pa dito na magiging mahirap para sa kanila na mahuli ang lahat ng mga tauhan nito kapag naghiwa-hiwalay ang mga ito. Subalit ngayon ay nagawa na nito ang trabaho niya na pagsama-samahin ang mga tauhan niya kaya ipapadala na niya ito sa paraiso. Napapasigaw naman sa galit ang leader ng bandido at sinasabihan nito si Gukwon na kung alam ba nito kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya para maabot ang kinalalagyan niya dito. Subalit agara naman na winasak na ni Gukwon ang ulo nito na lubos na kinabahala ng iba pang bandido na nakasaksi dito. Habang natatalsikan ng dugo sa muka ay napapaamataba Buda na lang si Gukwon. Seryosong tumingin naman si Gukwon kay Yuseong, na napansin naman din ito ni Yuseong. Habang nakatingin kay Yuseong, ay sinabi ni Gukwon na ito pala ang tinatawag na Azure wielding style. Kung titignan ay para bang marami talaga itong mga kamay, kaya sinabi ni Gukwon na mukhang si Yuseong Dan ang nasa harap niya ngayon. Sa isip-isip naman ni Yuseong na sa wakas ay nagkaharap na rin sila nito, at ang taong ito ay ang isa sa Prime Evil Incarnates na nagtataglay ng Diamond Body. Bago niya pa malaman ang patungkol sa mga Prime Evil Incarnates, ang alam niya lang noon na si Gukwon ay pinanganak ng may ganyang kakayahan. Ito din ay isa sa 5 makapangyarihang hari ng Shaolin na may pinakamalapit na relasyon sa leader ng Senado. Sa Shaolin Temple ay may 108 arhats kung saan ang mga ito ay ang mga pinakapiling mandirigmang mga monghe, at ang 5 Mighty Kings naman ay ang 5 mga master ng Shaolin Temple kung saan ang 5 ito ang taga-protekta ng Shaolin at sila din ang humahawak sa mga piling mandirigma na arhats, at si Gukwon naman ay ang nasa gitna ng mga ito sapagkat ito ang immovable Mighty King. Sa totoo lang ay nakita na niya ito sa dati niyang buhay, sa ngayon ay mas bata ito tignan at ang buhok nito ay naiiba sa taong nakita niya sa dati niyang buhay, subalit ang hitsura nito at pangangatawan ay kaparehas parent sa Gukwon na nakita niya noon, ngunit ang aura na pinapalabas nito ngayon ay naiiba, hindi niya agad ito makikilala kung hindi dahil lang sa pangalan na nakasulat sa ulo nito. Ang Gukwon na naaalala niya noon ay isang monghe na walang emosyon, parang estatwa ng Buddha, subalit ngayon ang Gukwon na nasa harap niya ay hindi lang sa may magulong buhok ito, kakaiba na rin ito kung magsalita at kaya nitong pumatay ng mga bandido ng walang pag-aalinlangan. Nagagawa na rin ito magdala ng bote ng alak kahit saan pa ito pumunta. Isa na siyang ganap na corrupt na monghe ngayon, higit pa sa isang gangster. Sinabi naman ni Gukwon na kakaiba ang nararamdaman niya. Sa tingin niya na hindi naman malakas kung titignan si Yuseong. Sa isip-isip ni Yuseong na tulad ng dati, ang lahat ng nakakaharap niyang mga henyo ay palagi siyang minamaliit. Sinabi naman ni Gukwon na kung pagdating sa mga mata ni Yuseong ay nakikita niya dito na malakas ito. Kaya sinabi ni Gukwon na sa tingin niya na ang lahat ng mga ito ay malalakas din siguro base sa mga mata na meron ang mga ito. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa pag-iisip na meron ang Gukwon na nasa harap niya ngayon. Nagpatuloy ang paghunting ng mga taga First Division sa lahat ng mga bandido. Mabilis na namamatay ang mga bandido, at ang mga pumapatay dito ay ang Team 6 na kabilang sila Jong Myung at Taegi Jong. Sa isip-isip ni Yuseong na kung parte ba ng team ni Gukwon ang mga pamilyar na disipulo na ito, nagagawa ng mga ito na patayin ang mga bandido na tumatakas habang nakikipag-usap siya kay Gukwon. Lumabas ang notification na naubos na nila ang lahat ng bandido. Matagumpay
matagumpay na natapos ni Yu Seong ang sudden mission niya, natanggap na din niya ang reward at ito ay ang wristwatch of distortion. Habang tinitignan ng reward ay sa isip-isip ni Yu Seong na madaling naubos ang mga bandido at natapos niya agad ang mission nang wala man lang masyadong ginagawa. Ngayon ay napagtanto na niya kung bakit tinatawag ng mga bandido ang mga taga First Division na Little Demons. Niyaya naman ni Gukwon si Yu Seong na uminom. Naiirita naman na tinanong ni Yu Seong kung ano ang rason bakit nag-aaya ito na uminom. Tinanong ni Gukwon kung anong rason ang gusto ba ni Yu Seong na marinig mula sa kanya. Ayon naman kay Yu Seong na kahit anong rason ay handa siyang malaman, napapangiti na lang si Gukwon habang sinasabi nito na ang gusto niya lang naman malaman ay kung ano ang lasa ng alak, kaya bahagyang yumuko si Gukwon at lumapit ang isang kamay nito kay Yu Seong na pinagtataka naman ng ating bida kung ano ang ginagawa nito, at malakas na nagpakawala si Gukwon ng isang atake, na kinagulat at pinagtaka din nila Giho at Soso kung bakit ginawa iyon ni Gukwon kay Yu Seong. Makikita natin si Yu Seong na bahagyang nasaktan sa pag-atake na iyon, at sinusubukan niyang pigilan ang pagtalsik niya. Naiinis si Yu Seong habang sinasabi na kung bakit ginawa iyon sa kanya ni Gukwon. Habang pinagmamasdan ng kamay ni Gukwon, ay napagtanto niyang ginamit ni Yu Seong ang sandata nito para harangin ang ginawa niyang pag-atake habang ang dalawang sandata naman nito ay kusang umatake sa kanya. Napapangiti na lang si Gukwon habang sinasabi nito na ang gusto niya lang naman ay ang uminom sila ni Yu Seong. Sa isip-isip naman ni Yu Seong na dahil sa agaran siya nitong inatake, ay kusa naman nag-counter-attack ang iba niyang mga kamay nang hindi niya namamalayan. Gayunpaman, sa halip na ito ay masugatan, ang kanyang sandata pa na gawa sa Eternium Cold Iron ay nasira na para bang isang laruan lang. Hindi na lang makapaniwala si Yu Seong na kung paano magiging mas malakas ang katawan ng isang tao kaysa sa sandata na gawa sa Eternium Cold Iron. Napapatanong na lang si Yu Seong sa isip niya na kung tao pa ba ito si Gukwon. Mapang-asar naman na sinabi ni Yu Seong na wala naman gugustuhan na makipag-inuman dito dahil sa mabahong hininga na meron ito. Napatahimik naman si Gukwon sa sinabi ni Yu Seong, at nagpapalabas ito ng killing intent habang sinasabi na ang gusto niya lang naman ay ang makainuman si Yu Seong sapagkat kahit gaano pa siya uminom ay wala siyang kakayahan na malasahan ng alak. Bahagyang kinabahan naman si Yu Seong sa naramdaman niyang lakas na pinakita ni Gukwon. Bigla naman tinawag ni Giho si Gukwon kaya bahagyang nalipat ang atensyon ni Gukwon dito. Sinabi ni Giho na masaya siyang nandirito si Gukwon, kaya magagawa na nilang tapusin ang laban nila. Agara naman na naghanda si Giho, at maglulunsad ng isang atake, sabay bato ng maliit na kalasag nito papunta kay Gukwon, at mabilis naman na lumalapit ang kalasag ni Giho papunta kay Gukwon. Subalit walang kahirap-hirap na pinalihis lang ito ni Gukwon gamit ang kamao nito, at agara naman si Giho na naghanda pa para umatake. Makikita natin na naglilisik ang mga mata ni Giho habang papalapit kay Gukwon para ihampas ang malaking kalasag nito, samantalang si Gukwon naman ay naghahanda na rin ng isang pag-atake, at makikita natin na nagkakaroon ng imahe ang kamay nito, at ginamit na ni Gukwon ang 18 Palm of Guanyin, kung saan nagkaroon ng imahe ng Buddha na may maraming mga kamay, na kinagulat at kinabahala naman ni Soso nang masaksihan ito, subalit nagpatuloy pa rin si Giho sa pag-atake, habang si Gukwon naman ay nag-aantay lang na makalapit ito sa kanya, samantalang si Soso ay napapasigaw na lang at pinapahinto si Giho sa balak nitong pag-atake. Napansin din naman ni Yu Seong ang nakakakilabot na lakas na meron na ngayon si Gukwon. Mabilis naman si Soso na sumusugod para pigilan si Gukwon, habang si Yu Seong naman ay sumugod na din para tumulong, na napansin naman ni Gukwon ang mga ito, at makikita natin na sabay-sabay na ang tatlo na sumusugod papunta kay Gukwon. Sa kabilang banda naman ay nagawa na ni Tae Gi-jong at Jung Myung na mapatay ang lahat ng bandido na tumatakas. Sinabi ni Tae Gi-jong na sa tingin niya na ang lahat ay napatay na nila, na sinang-ayon na naman ito ni Jung Myung. Ayon pa kay Tae Gi-jong na hindi na rin masama ang stratehiya na ginawa nila, sigurado ay malaki ang score na makukuha nila sa institute. Napapangiting aso na lang si Tae Gi-jong habang nasa isip nito na siguradong sisikat siya ng husto kapag magpatuloy lang na magkasama
magkasama sila ni Gukwon sa isang grupo. Nagulat naman ang dalawa nang makita nila ang sitwasyon na meron si Gukwon. Makikita natin na medyo nahihirapan si Giho at Soso, at ang tatlo ay sinusubukan na pigilan si Gukwon. Napapatingin na lang si Gukwon kay Yuseong, samantalang sinabi naman ni Yuseong na tumigil na si Gukwon, at sinabihan din ni Yuseong si Giho na tumigil na rin ito sapagkat kahit na natapos na nila ang problema sa mga bandido ay nananatili pa rin silang nasa lugar ng digmaan, at hindi pa nga sila nag-uumpisa sa tunay na misyon nila sa Zhejiang. Naiinis na lang si Giho at napilitan na lang itong tumigil dahil sa mga sinabi ni Yuseong, kahit na si Gukwon ay binitawan na rin ang kalasag ni Giho at tumigil na rin sa hangarin nitong makipaglaban. Napapabuntong hininga na lang si Soso sapagkat sa tingin niya ay natapos na rin ang gulo. Kahit na si Yuseong ay nakahinga na rin ng maayos, sinabi naman ni Gukwon na tatapusin na nila ang pagpapakilala nila sa isa't isa dito. Tinawag naman ni Yuseong ito at sinabihan niya si Gukwon na tulad ng sinabi nito kanina, bakit gusto pa rin itong makipag-inuman kung hindi naman pala nito nalalasahan ang alak. Bahagyang natahimik naman si Gukwon sa tanong ni Yuseong, at nakangiti na sinabi ni Gukwon na ang rason ay gusto niya pa rin maramdaman na kahit papano ay buhay siya sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Agara naman na uminom si Gukwon ng alak, at sinabi nito na sa anumang kaso, ay naiingit pa rin siya kay Yuseong sapagkat nagagawa nito na malasahan ang alak. Tuluyan ang nagpaalam si Gukwon at sinasabihan nito si Yuseong na sa susunod na magkita sila ay sana ay detalye nito sa kanya kung ano ang lasa ng alak bago man lang siya mamatay. Bigla naman napatigil si Gukwon, at sinabi nito na muntik na niyang makalimutan sabihin na si Chorang yung ng Mount Wasek ay magiging bahagi na rin ng kanilang grupo para sa field assignment na ito. Nagulat naman si Yuseong nang malaman ito. Sa isip-isip niya na mukhang natapos na ang isolation training nito. Sinabi pa ni Gukwon na narinig niya na masyadong close si Yuseong at Chorang kaya niya ito sinasabi. Kaya sa susunod na magkikita ulit sila ay inaasahan na niya na magtatagal ang pag-uusap na magaganap sa pagitan ng Team 6 at ng Team 13. Biglang may lumabas na mission na kailangan ni Yuseong na talunin ulit si Chorangyong, at ang reward na makukuha niya dito ay ang class mission. Napapangiti na lang si Yuseong sa isip-isip nito na kung kailan pa nangyari at nagsimulang maging komportable na siyang nakatayo sa gitna ng mga superhuman na mandirigma na ito. Kailan din siya napatigil sa pag-iisip kung gaano ba kalakas ang kalaban niya kahit na ang nakikita niyang level ng kalaban niya ay puro question mark. Sa halip, inaabangan niya ang pagkikita at pakikipaglaban sa mas malalakas na kalaban at sa huli ay manalo laban sa kanila. Sa kabila ng nakakatakot na responsibilidad para patayin si Chonma, mabilis na tumitibok ang puso niya sa pag-aasam na humakbang papalapit sa posisyon ng pagiging pinakamakapangyarihang mandirigma sa mundo. Dahil sa mabilis na pagtibok ng puso ni Yuseong ay tumaas ng isa ang agility niya, at dahil dito ay nakabalik ang 10% ng kanyang vitality, habang nakakuyom ang kamao ay sa isip-isip ni Yuseong na hindi man kapanipaniwala ang mga nangyayari ay magpapatuloy pa rin siyang magsumikap para mas lalo pang umunlad, at pasigan na sinabi ni Yuseong na tinatanggap niya ang hamon nito, na sa susunod na magtagpo ang mga grupo nila ay magkakaroon sila ng tunay na labanan, at pahabol pa ni Yuseong na sabihin ng mga ito kay Chorang na siya si Yuseong Dan ay naghihintay dito sa First Division. Naiinis pa rin si Giho sapagkat pinatigil siya ni Yuseong. Pwede naman na nila ngayon na umpisahan ang laban, samantalang nagagalit naman si Soso at pinapatigil na si Giho. Napapangiti na lang si Gukwon nang marinig nito ang mga sinabi ni Yuseong.